baguhan lang si client ko. In short, wala pa siyang alam sa pagninegosyo. So, to make the story short, so, sa akin siya lumapit. So, ako naman, willing akong tumulong sa mga first timer na ganyan, lalo na walang kaalam-alam kung paano lakarin ang isang business permit. So, mabilis lang natin nakuha yung mga yung na-registered yung name ng shop sa BIR, no? So, yung mga iba-iba pa, and then sa TESDA niya, sa lahat-lahat. So, hindi ko na i-mention na for privacy ng client ko, and yung shop din niya. No need to mention. So, yan yung isa sa huli kong client na nilakaran ko ng business permit this time. So, nakakasad lang kasi, yung effort ko sa paglalakad, ayan, yung effort ko sa paglalakad as in nandun na eh. So, yung pinaka-business permit na lang ang kulang. So, lahat-lahat na ginawa, pati even medyo may kabagalan na etong sa munisipyo. Pero hindi pa rin kami nawala ng pag-asa kasi nga hanggang sa nahang siya ng nahang dahil ang dami pang mga ekla-eklabong pinapapasa. In short naman guys, to be fair sa client ko, lahat naman ng sinabi kung ano-ano pang mga gusto nilang hingin, is ginagawa naman ng client ko. Nandyan yung nagpasimento siya ng shop niya para lang maaprubahan, ma-okay na ang kanyang business permit sa munisipyo. But sad to say, hanggang ngayon, hindi pa rin siya na okay. You know what's going on guys? Kung ano naging problema, hindi ko talaga alam guys kung bakit nila binibinbin yung pag-okay doon sa munisipyo, doon sa permit ng client ko. The problem is, nung pagkatapos masimento, so mismo ako nag-submit ng picture na nasimento ang shop, ang labas lang naman. So, kasi nga baguhan si client, so, wala pa siya ganun kalaking puhunan sa capital kung ano-ano man po yung malalaki nilang pinapalakad like for insurance or what ekla-eklabo. So pinakiusapan namin yan na wala pa naman kasing 1 year, ilang months pa lang kasi January lang nag-resume, nag-start yung sa shop ng client ko. So sad to say na pinakiusapan namin na pwedeng kung magbayad siya ng insurance niya, so tsaka niya na lang lakarin for the na siguradong may pambayad siya dun sa insurance niya kasi nga since na beginner pa lang ang client ko, so kailangan niyang mag-gain muna ng kita ganto ganon sa kanyang shop bago niya yung medyo malaki-laking puhunan yun wala pa siyang maibigay. So pero na okay naman kasi nga nadala sa pakiusapan. Ayan. So close na tayo sa usapan na yan kasi nga yun nga nilakad pa rin, naka-undergo pa rin on process yung papers. So dumating naman ang lately na panahon natin na sunod-sunod ang baha. Hindi na natin fault yan, 'di ba? Kasi ang tagal-tagal na inabot din yata ng 2 linggo ang pag-uulan na yan, no? So, hindi tayo makakilos to follow up. So, regarding naman sa contact ko, in fairness, kasi nga, keep update kami ng contact ko sa munisipyo. Hindi ko na sabihin kung saang munisipyo. For the privacy also ng contact ko. So, ganon. Yung detalye lang, guys. Nakakasad lang kasi, bigla namin malaman kung kailan yan. Kahit paano, ngayon, ganon pa rin yung panahon, no? Maulan-ulan pa rin. Pero kasi nga, inaantay pa rin namin na maging okay since na nasemento na naman ang shop. Ngayon, may biglang umikot, tumawag ang client ko only this morning. May biglang umikot sa shop niya raw na taga BPL o yata ng yung sa munisipyo. Ayan. So, may sinabi na agad-agad ipapasara ang shop. Kasi 3 times na ikot nila
for offense. Ayan. So, sir, mga sir ha, linawin ko lang. Sa dami-dami ng mga nailakad na namin na papers dyan, mga nabayaran na rin. Tapos agad-agad sasabihin nyo sa amin na ipapasara na lang bigla-bila yung shop. So, shocking ang beshi nyo, mga lods. And to make the story short again, syempre tumawag sa akin yung client ko dahil since na siya ang naikutan sa shop, siya lang ang nakausap ng BPL o wala ako doon. So tumawag siya sa akin para i-update ako na gano'n nangyari. Nasabi ng taong umikot sa kanya only this morning is ipapasara agad-agad ang shop. Sir, wala ba tayong kahabag-habag at konsensya man lang dyan? Ang tao, ang client ko, willing magbayad ng tax. And first time or beginner lang sa industry ng mga pagnenegosyo. Tapos, hindi nyo man lang bibigyan ng chance para i-give ang kanyang business permit. Tapos, kayo pa ang makakasira na agad-agad yan lang ang kabuhayan ng tao, ipapasaran nyo. Asa naman ang konsensya natin dyan? Sentido commun, sir. Wawalain nyo ba ng saysay ang mga nilakad ko? Yung mga nilakad namin ng client ko, ang mga binayaran, 40Y lang. Buti magganyan kayo ng step kung hindi namin sinunod ang mga request nyo sa amin. In favor naman na para sa amba ang pagbabayad, ang permit na ito na ginagawa namin ng client ko. 'Di ba po? Lahat naman tayo as Filipino citizen, meron tayong freedom, meron tayong rights na maglakad, mag-open ng negosyo sa mismong bansa natin, sariling bansa natin sa Pilipinas. Pero ngayon, nakakagulat, nakakabenga lang ng mindset namin. Nagugulatin nyo kami ngayon. Ipapasara ang shop. Napaka-unfair. Unfair talaga, sir. You know what? Kasi, sinayang yung mga effort namin. So, yung lalo na yung mga binayad namin lahat. Kasi ganyan agad ang decision nyo. Nasa naman ang konsensyo ang puso nyo dyan, sir. Porke maliit lang na tao ang client ko. Agad-agad. Ayan agad ang decision nyo. Wag naman, sir. Pakiusap po. Pakiusap po. Pero dito isa sa kontak ko dito sa munisipyo, he is a good guy. A good guy. Siya ay my respect is with him. So, kasi nga wala akong load para matawagan ko sa regular call. So, ang ginawa ko, agad-agad nang nag-update sa akin yung client ko, agad-agad nagpa-load ako ng regular load para lang makatawag ako sa talagang kontak ko sa munisipyo na yan. Ngayon, nag-usap naman kami nung nagka-load na ako. So, nagulat din siya. Sabi niya, oh talaga, may ganon. Sabi ko, inento ko ang nangyari. Bakit naman, sir? Hindi na namin kasalanan ang weather natin na sa pagbabaha. So, kung na-standby man yan, ano gusto? Lilutang ba kami? O talagang tatawirin namin yung baha para lang makarating dyan sa munisipyo? Ultimo munisipyo, binabaha. 'Di ba? So, kahit saan namang lugar binabaha. Wala ba akong pakundangan? Wala man lang bang explanation doon? Not acceptable po ba? Na talagang kaya nabinbin yan, kasi dala nyo na rin, sir, na kayo ang naghang sa mga papers namin. Unfair po. Unfair po yan. So, sinabi niya ng taong umikot o BPLO na yan na umikot doon sa shop na pinapapunta mismo ang client ko para makipag-usap sa kontak ko mismo sa munisipyo na yan. Ngayon, to be short din ang story natin, guys. Baka abutin tayo ng siyam-siyam kung papahabain ko pa. So, ganito. Ang naging advice sa akin ni sir is, wag munang pumunta agad-agad tomorrow. Kakausapin niya muna ang BPLO dahil binigay ko ang name since nakilala din naman ang kontak ko. So, ahead siya doon sa may
umikot na tao, siya ang mas ahead doon. Yung contact ko mismo ang mas ahead doon sa taong umikot. Ngayon sir, sabi kong ganon, maawa naman kayo sa amin sir. Yung pakiusap lang po sir. Kasi on process, ongoing, kaya nga nilalakaran, di ba, ng business permit. Tapos unfair yan na agad-agad sasabihin kasi third times na umikot sa shop na ipapasara agad-agad. Nawindang kami sir eh. So nakaka-worry yung ganyang decision. So sana maging lesson learned naman yan sa atin, no? Sa mga nagpapalakad din ng business permit, yung mga client din, may advice din ako na wag agad-agad kayo magdedesisyon na akala mo hindi nyo na pagkakatiwalaan yung taong for the start, in the beginning, na siya ang nag-effort, nagpagod sa pinaghirapan niyan, tapos parang i-judge mo na parang mawawalan ka na ng tiwala sa dami na nang nilakad ng officer mo sa'yo. So, yan lang ang ko sa client ko. So, ang sinasabi ko sa client ko, as advice nung sir, na kontak ko sa munisipyo mismo at siya ang mas ahead dun sa BPLO na umikot, na ang sabi, ang advice, hintayin mo muna ang update before mag 5 o'clock mamayang hapon dahil mag-uusap sila ng BPLO. So, kasi hindi pwedeng agad-agad magdesisyon ng ganyan since na yung mga papers namin kompleto naman nandun sa office nila. 'Di ba? Yun lang. Ang nakakasama lang ng loob. Dapat magbigay tayo ng awareness. Yung mga liaison officer katulad ko, kailangan mag-keep update tayo sa mga nilalakad natin. Yun lang ang talagang lesson learned natin sa mga tulad ko na naglalakad legit, no? Mano-mano ako naglalakad, wala akong pakialam sa pagod ko, sa hirap ko. Basta malakaran ko lang yung client ko, and they really deserve to have a permit, business permit, na first time lang nila lalo magnegosyo. Lumalaban sila magbayad ng tax sa bansang Pilipinas natin. Dapat ibigay din sa kanila ang favor naman na to okay na yung papers na business permit na yan. So yun lang. So sabi ni sir, bago pumunta bukas, hintayin muna yung update ng call after nila mag-usap ng BPLO na yon bago pumunta bukas. Kasi kung i-advise na no need na pumunta tomorrow, no need na. Sa client ko, dapat makinig ka. Makinig ka naman din sa sinasabi kasi hindi naman ako ang nagdedesisyon dyan. Kung hindi, may contact tayo na mataas dyan sa BIR, sa munisipyo na yan, sa permit. Kung hindi ka marunong makinig sa akin, so talagang I will give up to you. Ikaw na maglakad niyan. Ganun na lang, 'di ba? So after all I done, na natulungan na kita, na help na kita, tapos ngayon sabay hindi mo na ako papakinggan. Ano masasabi ko sa iyo? Di wow. 'Di ba? So yun lang. Yun lang naman ang isa sa mga gusto kong i-share sa inyo. Dapat makinig din. Makinig din tayo. And dun sa nilalapitan ko kila sir, thank you so much sa inyo sir. Ang bait-bait mo talaga na talagang ina-update mo ko, ina-arrange mo para ma-avoid yung pagsara-sara portion na yan sa shop. Kasi syempre nakakaawa din naman ang client ko. So yun lang guys. Ayan ang real talk natin. Pawisan na ang beshi nyo kasi pinatay ko ang fan kasi nga maingay siya habang nagre-recording ako. So thank you guys. So real talk lang tayo, maging aware tayo sa mga nilalakad natin, update tayo, update lagi natin si client, and dapat yung client makikinig din sa liaison officer niya. Kasi hindi naman nagsisinungaling ang liaison officer niya, lahat ng sinasabi pinapaabot din naman sa client. So ganun lang, thank you sir, good job. Nawa, ma-okay na po ang permit ng client ko. So keep update po, stay connected. So, thank you all for the support. Bye!